Gusto ko nga po sanang itanong nung budget hearing, kaya lang nakalimutan ko rin po eh. Maganda po ito Pagka nasusukat po natin yung sa governance ng local governments, nagiging guide din po natin kung sino-sino yung nakapagbibigay ng kasiyahan sa ating mga leaders at napapasaya po nila ang kanilang mga constituents. Tama po ba ako, Mr. President? Yes, we are giving honor, Mr. President. Talagang through the years, yung SGLG really created awareness on the different LGUs to really strive and to try to get this award. Parang ano na ito bragging rights ika nga, pero at least they are improving their ordinance, their governance in the process as well, Mr. President. Napaka-importante po kasi, Mr. President, yung nakapagpapasaya tayo, napaliligayan natin ang mga constituents sa mga programang atin pong ginagawa. Katulad po ng ginawa ng ating Secretary John Vic Remulla, sa aking palagay po ay kailangan po meron siyang commendation dito. Napansin ko po kasi noong January 2025, inalis niya na po yung criteria na dapat po yung nagsusupply ng mga fire trucks. Meron na siyang parang record ba ng performance, 10 to 15 years na siya yung meron siyang record na ganun. Ibig sabihin, kung halimbawa po ay nakapag-supply lang kayo ng 1 year, 2 years, hindi kayo qualified. Kaya po sa loob ng halos 20 taon, napansin po niya na sa Bureau of Fire, 2 lang po ang suppliers, Mr. President. Parang na-concentrate sa 2 sapagkat maaaring ganun po ang mangyayari dahil sila na lang po ang nagsusupply. Pero nung alisin po ni Secretary John Vic yun, lumilitaw po yung mga sumunod na binili po nilang fire trucks, magmula po sa 15 million bawat isa, naging 8 million po. Sa makatwid, nakatipid po sila ng 7 million sa bawat unit po ng fire trucks. Ito po isang bagay na kailangan pong mabigyan ng commendation ng ating mahal na Secretary. Congratulations, Secretary John Vic. Ano po ba itong ECCD, Mr. President? It's Early Childhood Care Development Council, Your Honor, Mr. President. Early Childhood Care Development. Care Development. Hindi po ba sa DSW dito, Mr. President? Sa inyo na po ba ito? Bakit po napunta kayo sa pag-aalaga ng mga bata? Hindi po bang inaalagaan nyo mga pulis at saka mga bumbero? Bakit po pati bata ang inaalagaan nyo na? Baka po kayo Your Honor, Mr. President, tama po kayo. Dati po ay that was before under DSWD. But since most of the daycare centers are in the LGUs, barangay halls, no, may mga sa barangay halls, so it was transferred to the DLG supervision, Mr. President. Nakabuti po ito, Mr. President. Meron po tayong may bibigay ng mga datos o pangyayari na mula po sa DSWD ay kayo na po ang kumupkup dito sa responsibilidad na ito, Mr. President. Your Honor, Mr. President, that remains to be seen as this will only be implemented this coming May 2026. Ang alam ko po itong ECCD, Mr. President, sa DepEd po ito. Co-chair po ang DILG and the DepEd, Mr. President. So sa makatwid po sa pag-aalaga po ng dalawang ahensya, DepEd at DSWD, minabuti po nilang ibigay na lang po sa inyo, Mr. President. Tinanggap naman po ninyo ng buong puso, Mr. President. Your Honor, Mr. President, it will be DepEd, yes, DepEd and DILG, since it is stipulated now under the law, under an RA 12199. So, co-chair po talaga ang DILG and DepEd tungkol po sa ECCD, Mr. President. Mr. President, meron pong special provision ngayon doon sa reimbursement ng expenses na kanilang ginasta sa anti-smuggling and economic subversion operations. Bakit po, Mr. President? Why is there a need for reimbursement of expenses, specifically for anti-smuggling and economic subversion operations? Hindi po ba ito'y parte na rin ng inyong ahensya sa usual operations with corresponding budget allocations?
Your Honor, Mr. President, according to our DL Secretary, they have not received any reimbursement, no? They just request. Malaki kasi ang performance ng PNP tsaka may PNP sa anti-smuggling na cigarettes at agricultural products. So, nag-aantay ng... Your Honor, Mr. President, they are also, to add that they are requesting for additional funding because the PNP plays an important role in the anti-agriculture smuggling, anti-agriculture economic sabotage, especially when it comes to... Ito po. In the oil and there's oil and agricultural products and even cigarettes. Malaking bagay po yung nagiging papel po ng PNP, in arresting those violators. So po so that's why the reimbursement of expenses incurred in the anti-smuggling and economic subversion operations they are requesting, so that they can perform better yung kanila pong enforcement capability, kasi ngayon po kumukuha sila ng pondo kung saan. So for them to be able to perform their tasks as mandated by the anti-agricultural economic sabotage law, they are seeking for requesting for reimbursement of expenses incurred, Mr. President. I hope this can be justified, Mr. President, dahil kasama po kasi sa budget allocation. Although I believe an additional compensation, probably by way of reimbursement, can be siguro, pwede rin po siguro, kaya lang baka magkaroon po ng problema dahil naka-budget po. Yun lang naman po yung concern, Mr. President. Pero po, yung pong mga kargamento o mga items pong nako-confiscate ninyo, nakukuha po ninyo dyan sa mga iba't ibang mga gumagawa ng hindi mabuti, nai-inventaryo po ba lahat ito? At saka ito po ba ay naibebenta? Kung sakaling naibebenta, paano po na-account yun, Mr. President? At saka legal po ba yung ibebenta po? Sapagkat confiscated items, so mga illegal po yun eh. Yes, Your Honor, Mr. President, those that are seized are turned over to the court, and it's the court's discretion and disposal, Your Honor, Mr. President. Wala pong naibebenta. Wala po silang I don't think the DILG has that mandate now, Mr. President. So it's the courts that will have the discretion. Salamat po. Meron po ang DILG na program, kung tawagin po ay Bantay Corruption. Ito po ay na-launch na yata noong pang October 2018. Ito po ay isang programa para makatulong po, ma-intensify po yung ating laban against corruption sa buong bansa. Ito po yata ay nagawa para siyang maging leader ng ating mga anti-corruption efforts at sa mga activities ng ating departamento. Pwede po bang malaman natin ang mga naging output natin, ang ating pagtatagumpay sa programang ito para malaman naman po ng ating mga kababayan na meron po namang ginagawang ganito ang DILG, lalong-lalo na po yung corruption na alam po natin ngayon ay biglang nabuyang-yang sa buong kapuluan dahil ito po ngayon ay nasangkot na pati po yung ating mga flood control projects. Sa inyo pong programa, meron po ba kayong naibahagi, halimbawa, dito sa pinag-uusapan at iniimbestigang flood control projects, ano po yung naging participation po ninyo? Kayo po ba ay nakatulong? Kayo po ba ay nakahuli dito sa investigasyon na ito para maibahagi po ninyo sa Blue Ribbon Committee kung sakasakali po? Dahil malaking bagay naman po ito. Ang LGUs po ay malaking isa pong importanteng partners po ng lahat ng ahensya kung ang pag-uusapan po ay ang pagbabantay ng katiwalian sa ating bansa. Your Honor, Mr. President, according to the DILG Secretary, they will be now shifting to, they will now be using technologies so as to prevent human intervention, lalong-lalo na po rito nung sumabog po itong floodgate scandal. So one of the first steps is the establishment of an artificial intelligence or AI backbone
for monitoring government construction projects, no, para po lesser human intervention. So they will rely on technology, Mr. President. Tapos, ito pa. The year accomplishment, Mr. President, as of December 2024, 792 LGUs participated in BK programs, reinforcing public accountability webinars. 412 LGUs reoriented on public accountability. 100% of complaints against LGU officials and employees acted upon. And one policy recommendation developed, Mr. President. 10 minutes. Kasi po ang iniimbestiga pong bilang ng mga flood control projects hindi po bababa sa 9,000 projects. Iniisip ko po, Mr. President, sa dami po ng LGUs natin sa buong Pilipinas, ang barangay, mga barangay lamang po ay 42,000 mahigit na po, Mr. President. So, napakalaki po ng may tutulong ng bantay corruption. Ang tinatanong ko lang, baka sakali sa 9,000 flood control projects na atin pong iniimbestiga, baka meron po kayong napansin o nakita na naitala na talagang mga ghost projects talaga, makakatulong po kayo na makapagbigay ng kaukulang impormasyon sa ating Blue Ribbon Committee. Nasaan na yung application na tinitingnan natin ganyan? Mr. President, what happened in the past? So because with the advent of with this floodgate scandal, ang nangyari po talaga, unfortunately, there are LGUs that are not even aware of this anomalous projects, no, according to the DLG Secretary. Ito nga po yung napag-usapan natin ditong sa Gasa na talagang isinaksak na lang. So now with all of this, the reforms that we will be introducing this time around by requiring at least a sanggunian resolution or request from the Sanggunian or RDC, from the RDC, dapat may RDC approval na po according to master plan, so that yung pong existence or having anomalous projects will be prevented, Your Honor, Mr. President. So we will be having a lot of safeguards, no, as a result of this flooding scandal, Your Honor, Mr. President. Pero ang ano po ng DLG is really to turn to technology this time again so as not to depend on human intervention para po maging AI driven. So ito po yung kanilang proposal, Mr. President. Napaka-importante po kasi, Mr. President, lalong-lalo na po itong program na ito ay nakabatay pa sa Sustainable Development Goal at tinitingnan ko po ang inyong programa at ang DILG outcome framework pa nga po ay promoting accountable, transparent, participative, and effective local governance. Kaya iniisip ko po, napaka-effective ng programa na ito. At tinakala ko po na dahil sa effectiveness na ito, na sana'y nakabahagi man lang kayo doon sa ginagawa ngayon ng ating pamahalaan na talagang usigin natin kung sino man ang talagang pinag-ugatan ng lahat ng ito. At ang inyong programa po ay isa sa makakatulong na maging partner po ng Blue Ribbon Committee, Mr. President. Tungkol naman po sa ating kapulisan, sa kagustuhan po nating maging effective sila, gusto po namin malaman, on the average, is the monthly budget allocation for the MOOE ng bawat isang istasyon ng pulis. Magkano po kaya on the average ang kanilang MOOE, Mr. President? For next year, Mr. President, Your Honor, the ratio or per capita is 1:2. 1:2,000, Mr. President. Sana po yung ratio ay sapat at makabuluhan, Mr. President, na pinag-uusapan natin kasi pagka hindi po sapat, ay alam naman po natin yung kanilang daily sustenance and operations, maaaring makaapekto sa kanilang performance sa araw-araw. Maaaring ito po ay magdulot pa ng mababang accomplishment at maaaring matukso pa ang ilan sa kanila, kung hindi man lahat, sa mga illegal na transaction. Kaya importante po na nakasasapat po yung pang-sustain po sa kanila sa araw-araw. Increasing their salaries and benefits alone will not result in better performance. It must be accompanied, Mr. President, by adequate and reasonable support in their daily operational needs. Kung tama po ako, ay pakiconfirm nyo lang, Mr. President.